mga bayan sa Bungero. This is Francis Afable, your prof. At andito tayo sa segment ng Kak Father. At for this morning, we're going to talk about the galls. Well, what is the galls? Itong gall po nito ay first introduced here in the Philippines coming in from Howard Belt. At this is a bloodline made of white hackles. No? It's a white hackle bloodline. And then the one that bred this was Howard Belt. At the one that brought in the chickens was Joe Alimbugin that initiated propagating the galls. Ano ba itsura? Physical feature ng galls. The physical features of the galls, they come in dark red. A lot of them would come in lemon hackled, straight comb. They're medium high station. Marami pong feathering to, balahibo. At isa dun sa mga associate ni Joe Alimbugin na nagbi-breeding nito ay si J. De Jesus, si Danny Arwejo, at yung isa sa mga kagrupo nila, si Alex Tang, nagbi-breeding din nito. Yung idea nila to have the galls is because of the gameness factor. So, ang ginagawa nila rito, they infuse this with oak groves as their bloodlines connote. Tapos meron silang lemon. At yung mga iba naman, pwede mo i-breed itong mga galls sa round head. Nakakita na ako ng gall because they have a lot of power. They're very heady. At very good on the ground also. So, it's a stable bloodline. So, itong mga bloodline po nito, as these breeders are breeding them, a lot of them nakakuha ng itong mga bloodline nito. Maski nga itong isang kakilala namin na taga Bacolod, na si Ricky Salutorio, kumuha kay Joe to infuse over his lemons and to make crosses and maybe probably breed it with sweaters. So, ang bloodline nito, tinetreasure ng maraming tao dahil because of the stableness of the bloodline, may tapang at magaling din ang cutting. At nailaban nila, nasubukan na ito sa big time competition. There was a time na nanalo itong mga girls nito sa Pampanga, I think about 2 years back, sa Stag Derby, 9 straight. At magaling ang paa, magaling ang cutting. Mga bayan sa Bungero, ang girls, parang anong bloodline yan? It has been passed on. Siyempre, aanihin natin, white hackle bloodline din yan. Merong mga nagbi-breeding, let's say for example, ng Loman white hackle, Morgan white hackle. So, pagka nag-breeding ka niyan, dito lang ang conglomeration yan na sa mga nagbi-breeding, na ipamana yung mga white hackle na dugo at ito yung napakagaling at binreading nila itong so-called na tinatawag nilang gall. Kaya na-perpetuate ito. At merong mga Amerikano, kamukha nga nito sila Howard, na namatay na, pero itong mga manok na i-pass on dito sa Pilipinas through the initiative of a lot of certain breeders natin dito, na binibreed yung bloodline. Naniwala sila sa bloodline, pinaperpetuate nila yung bloodline dito sa Pilipinas, at andito pa sa atin ngayon. So, yan ang ginagawa pagka kinocross nila. So, bayan sa Bungero, sana nakapag dala ko sa inyo ng konting kaalaman tungkol dito sa gall dahil ito ay mga bloodline na baka in the future kakailanganin nyo. Kasi, siyempre, itong mga ating bloodline, kailangan ng matibay na dugo, pang crossing. At ito ay mga bloodline na magdudulot ng success o maganda na cross sa inyong mga manok. So, see you next week. Ito yung si Francis Afable,
ang inyong cockfather. Thank you very much.